Pabata ng pabata ang tinatamaan ng chronic kidney disease o CKD. Sa huling tala ng National Kidney Transplant Institute o NKTI mula sa higit 100 noong 2023, umakyat na sa 300 ang kaso ng CKD sa mga bata noong 2024. Ang paunahing dahilan niyan ang lifestyle at mga kinakain. Panoorin po natin ito. Ang pagiging bata, umiikot dapat sa pag-aaral, paglalaro at paglilibang. Pero may ilang sa kasamaang palad, ginugugol ito sa pakikipaglaban sa sakit. Gaya ni Aya, panganay sa 5 magkakapatid. Sa edad na 14, na-diagnose siya ng stage 5 chronic kidney disease o CKD. Nagdeliri po talaga siya noon, nag-hallucinate po, nagwawala siya. Masakit po sa akin kasi nahihirapan yung anak ko. Sa unang pinuntan po naming ospital is dahil daw po sa pagkain, sa mga junk food, frozen food, canned goods, ganun po. Soft drinks, doon po. Pero nung dito na po sa NKTI, parang inborn. Lumiit na po yung kidney niya. Stage 5 po, yung pinakamalala. Pag umabot ka sa stage 5, ito yung kinakailangan na it's either ma-dialysis ka or ma-transplant. Sa huling tala ng National Kidney Transplant Institute o NKTI, mula sa 144 noong 2023, umakyat na sa 301 ang bilang ng mga batang may CKD. Patuloy pa raw itong tumataas ngayon. Maaaring ito dahil sa mga lifestyle diseases such as yung obesity, hypertension, no, and diabetes. Dahil na rin sa mga congenital problems na pinanganak sila, meron na silang anomalya sa kanilang kidneys, saka yung sa daluyan ng ihi. Ayon sa eksperto, mas at risk sa pagkakaroon ng malalang kidney disease ang mga marginalized o mahihirap. Ang mga pagkain na madaling lutuin, mura, are usually the processed food. Yung mga maintenance medications, mahal po talaga. Ang kaso ni Aya, nagsimula sa labis na pagtaas ng kanyang creatinine na nauwi sa 7 buwang dialysis. Mahina po talaga siya sa tubig. Bali, nag-focus po kasi siya talaga sa pag-aaral. Bali, kahit yung pagkain po na wala po sa oras yung pagkain niya. Once ma-dialysis ka, lalo na kung CKD5 ka, ang panghabang buhay na po ito. Unless mag-transplant ka. Umabot pa nga raw sa puntong natubuhan at halos mag-agaw buhay si Aya. Napuno na po yung baga niya ng tubig. Pati yung puso niya po nalagyan din ng tubig. Halos di na po siya makahinga. Akala ko nga po kukunin na po siya sa amin ni Lord kasi nagpapaalam na po talaga siya sa amin. Kaya payo ng mga eksperto, sikaping uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas sa mga processed food o may mataas na salt, sugar o fat content. Makakatulong din ang regular na ehersisyo at pagpapacheck up. Ngayon, bumaba na ang creatinine ni Aya sa 700 sa tulong ng mga gamot na sinabayan ng lakas ng kanyang loob. 12 po yung gamot niya. Tapos, yung pag-inom niya po ng tubig, sabay-sabay niya na po yung iniinom. Lagi niya po sa amin sinasabi, huwag niyo nang isipin na may sakit ako kasi kaya ko to, matapang ako. Umaasa ngayon si Aya at kanyang pamilya na balang araw, sasailalim siya sa transplant at tuluyang gagaling. Para sa mga nais magpahatid ng tulong kay Aya, narito po ang kanilang e-wallet number. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.